Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. So papaparating na tayo sa liwanag na ating gustong makamit para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabibig. Kung totoo man ito or hindi, pero ramdam ng mga Pilipino na madidismiss ang kaso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Sabi ng iilan, sekretong tinutulungan ni Senator Amy Marcos ang legal counsel ni PRRD sa ICC. Naku mga kabibig, nabalita pala ito internationally na malapit nang o posibleng ma-dismiss ang kaso ni PRRD. Pinag-usapan hindi lang sa Pilipinas, mga kabibig. So eto, may nakita akong video na kung saan hindi nila binibitawan ang issue ni PRRD na pinag-uusapan nila internationally, kabibig. Wait mo kabibig, i-share ko sa iyo kabibig. Ito na. ito ang sinabi nila. Okay, makinig tayo mga kabibig ha, sa kanilang binalita hinggil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Where former President Rodrigo Duterte arrest by International Criminal Court for his controversial war against drugs continues to loom large. In the latest, former President Duterte has sought the dismissal of his case at The Hague. His lawyers argue the International Criminal Court does not have jurisdiction in the Philippines. For a matter of fact, the 38-page filing submitted to the ICC even claims that the World Court overstepped its authority. Kita nyo naman kabibig, di ba? Na talagang nagsumiti na ang legal counsel ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-dismiss na yan kasi walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. By approving the investigation into Duterte's war on drugs, which Manila admits killed over 6,000 people. The former president's lawyers point to the timeline of the Philippines' exit from the Rome Statute, which governs the jurisdiction of the International Criminal Court. The Philippines joined the Rome Statute in 2011. And by March 2018... Tingnan nyo kabibig, pinapakita dito sa news kung kailan umalis ang Pilipinas sa ICC. Hindi ba nakakahiya, no? Na pinag-uusapan ito sa buong bansa at pinag-uusapan ang kapalpakan ng gobyerno natin. Ang katangahan ng gobyerno natin, ang kabubuhan ng gobyerno natin. Ito na sinampal na tayo internationally. When Duterte was president, Manila notified the United Nations of its withdrawal from the Rome Statute. The withdrawal then became effective starting March 2019. President Duterte's lawyers argue that the ICC authorized the investigation into war on drugs case over 2 years after Manila's exit from Rome Statute in September 2021. Duterte's lawyers cite the Article 12, Clause 2 of the Rome Statute, which they claim suggests a country must be a party to the ICC when the court exercises its jurisdiction. Duterte was arrested by the Interpol on an ICC warrant in March this year and sent to a detention facility at The Hague a day later. This, Duterte's lawyers point out, was about 6 years after Manila's formal exit from the ICC. But the International Criminal Court, in its arrest warrant, pointed out that the case against Rodrigo Duterte falls within its jurisdiction. The World Court says it's because the alleged crimes against humanity investigated by it occurred between November 2011 to March 2019, when Manila was still a member of the ICC. As the former president, Duterte remains inside Hague-based detention facility. Back home in the Philippines, the country is in the middle of an election campaign. Correct. For the upcoming Senate votes. In this election, Duterte's allies have been witnessing a boost in their popularity. Okay? A boost of their popularity ang PDP Laban. So, sa taga-ibang bansaan ang nagsabi na there's a possibility na mananalo talaga itong PDP Laban. Nung nangyari kay Duterte, ito yung nagpataas, nag-boost ng PDP Laban na mas makilala ng tao, na mas matulungan ng tao, ang lalo na iboboto ng tao. And have been ranking higher in polls. The outrage triggered by the former president's arrest is looming large over the polls as Duterte's supporters demand his release.
And as the legal battle unfolds on the global stage, Duterte's arrest continues to cast a long political shadow back home, Correct. igniting fury, fueling campaigns, and forcing a nation to confront its past even as it votes for its future. Greeting you with aloha and namaste. No, I love India. Presence. So yun kabibig, yun ang pinag-uusapan ngayon sa international scene na kung saan talagang grabe mga kabibig. Grabe yung tungkol sa kay Pangulong Duterte, tungkol sa kung paano natulungan ng gobyerno ang PDP laban para mas makilala. Oo nga kabibig, bakit natulungan kabibig? Kasi sa ginawa nila ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa kailang pagpapakulong ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte, tinulungan nila ang PDP laban na mapansin ng maraming tao na ang mga tao ay magka-interest sa PDP laban. 'Di ba? So sino ang naglaglag ng alyansa? Idi ang sarili nila. Idi ang gobyerno, idi si BBM, nilaglag niya ang alyansa dahil gusto lang niyang makulong si Duterte sa ICC. Bakit nga ba gusto niya makulong si Duterte sa ICC? Para matabunan di umano ang nangyari ni Liza Marcos sa Amerika. Yan ang sinabi ni BP Sara. Na ayon sa police report, meron talagang nangyaring krimen. At para matabunan, parang exact day or the same day lang talaga, para hindi kumalat ang issue, ay kailangan may magtawag dito, may mag-facify sa nangyari. So, itong si Duterte, ang ginawa nilang pangpanakip-butas. Mali pala ang ginawa nila, mas lalo nilang ginalit ang mga DDS, mas lalo nilang binigyan ng chance ang PDP laban na aangat. Di ba kabibig? So, heto kabibig ha, itong si Kitty Duterte, tumulong na sa eleksyon. Tingnan mo, noon si Kitty Duterte, walang pakialam sa eleksyon. Tumakbo ang tatay niya, basta bata pa kasi siya. Ngayon, hindi na. Yung kung ano ang nangyari ni Pangulong Duterte, yun ang nag-udyok kay Kitty Duterte na tulungan ang PDP laban. So panoorin natin si Kitty Duterte at kung ano ang kanyang mensahe sa nangyayari ngayon. At ito bang pagtayo ni Kitty Duterte sa stage, posible ba itong may malaking impact sa mga tao na bobotohan ang PDP laban? Let's watch Kitty Duterte giving her speech sa kung ano ang kanyang nararamdaman. Yung kabibighaw, give me a moment. Ito na. Si Kitty na, ito, go. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Grabe. Emosyonal. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Ay, nakakaiyak mo kami. Grabe. Imbes na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Kaiyak. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Ito, iba niya. Suportahan natin Ayon ang mga tao. ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya.
Black voting. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Oh, grabe. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma ug pagsuporta. Daghang salamat kay wa mininyo gae. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Iniimbitahan ko Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Yun mga kabibig ha, nakita natin si Kitty Duterte, as in, grabe yung emosyon na binigay ni Kitty Duterte. Kung si Kitty Duterte ay nagsalita din si Miss Hanilet. Opo mga kabibig, eto kabibig ha, manood tayo kay Miss Hanilet na kung saan bumuhos talaga ang luha ng maraming tao after nagsalita si Miss Hanilet kabibig. Hindi napigilan ni Miss Hanilet na isalaysay ang lahat na nangyari. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Umiiyak na Kumusta sila. ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano ba gusto niyo marinig nyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa dibdib? Oh. Ang daming tao, grabe. Yung anak ko, baby pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait kung ano ang nangyari. Totoo. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isa-isip, magtanda na tayo. Kung gusto lang ako lumuhod, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsigsilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. Oh. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao,
Yon mga kabibig. Yon ang statement ni Hanalet Avincenia at saka ni Kitty Duterte. So, ano ang inyong opinion hinggil dito mga kabibig? Sige lang, laban lang, PDP laban, Duterte, para hindi ma-impeach si VP Sara. Yun talaga eh. Huwag kalimutan si Senator Amy Marcos din mga kabibig. Kahit kayo nang bahala sa pang number 12. Pero huwag yung kalimutan, Duterte, sabi nila, hindi naman yan pumapasok sa survey na si Bato, si Golang, si Bato, si Bongo, ito lang palaging pumapasok sa survey na inilalabas nila. Ilan lang mga tao yan eh. Pero kung magsalita na ang Visayas at Mindanao, nako, baka ang Duterte pasok na pasok. So yun ang kabibig ang ating latest libak-libak for today. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Comment down below. Sino naiyak sa statement ni Kitty? Sino naiyak sa statement ni Hanalet? Grabe si Kitty, no? Nakikita natin siya. Siya yung the next Inday Sara. Sabi naman ni Pang Duterte na, oh Kitty ha, dapat maging lawyer ka din. So, i-follow kaya ni Kitty yung request ng kanyang ama. Ako kabibig, maghintay tayo sa mga updates. And si VP Sara hindi na talaga mapipigilan. Lahat ng mga baho at sekretong alam niya, binubulgar na niya kabibig. Hinay, slowly but surely siyang bumanat ngayon. 'Di ba mga kabibig? So, maghintay tayo baka may mga marami pang banat si VP Sara at mga sekretong ibubulgar niya na masyashock na lang tayo at that will be our turning point na hindi bubutuhan ng alyansa ni BBM. I'm sure kinakabahan ng alyansa ni BBM pero ang PDP Laban hindi sila naging kampante. Campaign pa rin sila, pinupuntahan ang mga tao kahit walang job offering, kahit walang ayuda, pinupuntahan sila ng mga tao. Yun ang totoong may boses ng mga tao. So yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.